Diba? Una kasi, alam natin na magbe-bless tayo sa pamamagitan ng ating pagsamba. Pangalawa, makakasama po natin ang ating mga kapatiran. Amen? Excited ka ba tuwing linggo na makita yung kapatid mo na katabi mo ngayon? Excited ka ba? Kung hindi ka excited, dapat maging excited ka. Dahil no choice ka, sa langit tayo magkakasama. Amen? Ngayon, kung ayaw mo makita, baka sabihin nila, sige na, may iwan ka dyan, total ayaw mo makita yung kapatid mo dito. Gusto nyo ba yun? So kaya dito pa lang, i-practice na po natin na lagi tayong excited na makita ang ating mga kapatid sa bahay-sambahan na ito sa tuwing araw ng linggo. Amen? So kaya alam niyo po, ako po lalo bilang pastor, bilang tagapanguna po na iglesia natin dito sa Bataan. So alam niyo po na isang nakakalungkot na parte po para po sa aming mga pastor, yung makita po na wala ang isang kapatid natin. Halimbawa, may isang kapatid na po tayo na hindi po natin makita. Kung nalulungkot po kayo, hindi po ang kalungkutan na meron po ang ngayon. Lalo ang Diyos, nalulungkot po ang Diyos. Sa tuwing tayo po ay hindi niya matatagpuan sa kanya pong bahay-sambahan na itinakda para sa atin. Amen? So, sige po, diretso po muna tayo. Ito po ang ating teksto na pag-aaralan sa bagay ito. Pakisay. Puntahan po natin sa aklat po ng Pilipos. Pilipos, kabanatang 3, talatang 12 hanggang talatang 14. Sabi po ni Apostol Pablo, ito po ay sulat ni Apostol Pablo at Timoteo para sa mga Kristiyano sa Philippians o sa Pilipos, no? So sabi dito, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan yun. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Next verse. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kung makamtan ang hinaharap. Last verse. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan. I declare in the name of Jesus na ang mensahe na atin pong mapapag-aralan ngayon ay lagi pong matatanim sa ating mga puso. Ito ay bibit-bitin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa mundo. In Jesus' name, Amen. Amen. So, pag-aaralan po natin ngayon ay halos katugon ng ating pong pinag-aralan na Sunday. Sino po ang nakakaalala ng ating pong pinag-aralan na Sunday? Ano po ang title mo? Do not give up or don't give up. Huwag tayong hihinto o tayong susuko. Huwag tayong tigigil. Di ba? Alam niyo po, kung meron mang pagsuko na magbibigay sa atin ng tagumpay, isa lang po yun. Yung isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Yan po ang pagsuko na kung saan makakasigurado tayo na tayo ay may tagumpay. Amen? Yung isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, sinisigurado ko sa iyo na ang buhay mo ay tunay na magtatagumpay. Kahit isiguro mo ang buhay mo sa kung sino ang may kakayahang magbigay ng tagumpay sa iyo. Amen? So, praise God. Mukhang meron po po makikita kabataan sa labas. Pwede po natin papasukin. Ito po sa unahan, may bakante dito, 3. Tama-tama, 3 kayo. Dito, 3. Dito kayo, dito. Hindi ako nagsisimula pag hindi kayo dito umupo sa unahan. Nakita ko kasi kayo, kung hindi kayo umupo na kayo, hindi ko na kayo papaupo sa unahan. Kaya next time, yung mga lalabasan sa unahan ko, papaupo yung lagi pag may nakita. Amen? So, isa pa. Puro pa naman kayo naka-black. Color of the day yata ngayon yung black. Doon sa bag, tanggal natin yung bag at hindi makikinig yung bag na yan. Amen. So, are you ready? Hanggang po tayo sa Word of God. So, dapat lagi po tayong on fire pag tayo po ay makikinig ng Word of God. Diba? Kung paano po yung tagapangaral, lagi on fire pag pinipreach ang Word
Word of God, dapat tayo din po, as a listener, lagi rin po tayo on fire to listen and to receive the message of the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. So ito po, ang title ng ating pag-aaralan niya. Slide. Keep pressing on. Amen. Amen. So keep pressing on. So last Sunday, ang pinag-aaralan po natin, preaching ni Pastor Perry, do not give up. Diba? So do not give up. At ang napakaganda po, no, sa pinag-aaralan po natin last Sunday, talagang tayo makikita po natin, in our Christian journey, mga kapatid, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon, there's time na talagang there are so many discouragement and disappointment na may encounter natin sa ating paglakad sa buhay mananampalataya. Tama? Hindi po mawawala ang discouragement. Normal po yan. Even sa members, even sa pastors, at sa mga leaders. Meron po talagang discouragement. Bakit po? Now, ang tanong, Pastor, bakit may mga discouragement sa ating paglakad sa buhay mananampalataya? Bakit hindi pwedeng mawala yung discouragement? Because the reality, because Satan is still active. Amen? Do you believe that Satan is still active? Yes. Hanggat hindi po napaparusahan, hinahatulan sa Satanas, active pa po siya dito. Patuloy niya po i-discourage ang mga mananampalataya. Tama? Patuloy niya po tayo i-discourage. Ang mga problema na nararanasan po natin, bagamat pinahihintulutan po ng Diyos, na maranasan po natin ito. Pero all in all, si Satan ang may gawa niya. Tama? Satanas galing yan. Kasi ang alam sa Satanas, once na diniscourage ko itong mga tao na ito, titigil to sa paglilingkod sa Diyos. Titigil to sa pagpupuri sa Diyos. Kasi makikita nila, naglilingkod sila sa Diyos, nagpupuri sila sa Diyos, pero bakit ang daming discouragement? Bakit ang daming problema? At questionin nila ang Diyos. Yan ang gusto ni Satanas. Questionin natin ang kabutihan ng Diyos. Diba? Lord, bakit ganito, Panginoon? Naglilingkod naman ako sa iyo. Bit ganito, Panginoon, nananalangin naman ako sa iyo. Bit ganito, Panginoon, every Sunday, nag-worship ako sa iyo, umaattend ako sa gawain ng Panginoon, pero bakit ang daming problema? Yan ang gusto ni Satanas. Questionin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Now, kapatid, tandaan natin, tama ang sinabi ni Santiago. Ang pagsubok ay pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin. Hindi upang tayo ay pahirapan. Pinapahintulutan niya sa Satanas na tayo ay bigyan ng mga pagsubok sa ating paglakad, hindi upang tayo ay pahirapan. Hindi upang tayo ay parusahan. Kundi upang patatagin lalo ang pananampalataya na ibinigay niya sa atin. Amen. Dahil yung pananampalataya na meron tayo ngayon, ito ay galing sa Diyos. Tama? Ito ay galing po sa Diyos, mga kapatid. Yung pananampalataya na taglay po natin sa mga oras na ito, hindi po yan galing sa kung sino. Yan po ay galing sa Diyos. Sapagkat narinig mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Now, kapatid, yung pananampalataya bang meron ka ngayon, sapat na sa iyo? Ayaw mo na ba na palaguin pa yung pananampalataya niya? Diba? So alam niyo po, mga kapatid, lagi tayong mag-desire na Lord, lagi mo pong dagdagan ang aking pananampalataya, even the disciples. Diba? Sinabi nila yon, nadagdagan ang kanilang pananampalataya. So ganoon din po dapat tayo. Lagi po natin hingin sa Diyos na, Panginoon, dagdagan mo po lagi ang aking pananampalataya. Huwag mo hayaan, Panginoon, na manatiling ito na lang yung pananampalataya. Diba? Dapat ito po ay mag-grow, Panginoon. Dahil kapag ang pananampalataya, mga kapatid, nag-grow sa buhay ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, maniwala na kapatid, anumang discouragement ang ibigay ni Satanas, hindi magtatagumpay sa buhay mo. Ma-overcome mo ang lahat ng discouragement sa buhay mo dahil tumatatag, lumalago ang pananampalataya na ibinigay sa inyo ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay ng palataya, ang Diyos din ang
ang magpapalago nito. Now, paano? Kailangan tayo po ay laging may commitment sa ating Panginoon. Lagi po natin i-involve ang ating sarili sa Panginoon. So, ang paglago po ng pananampalataya, mga kapatid, yan po ay individual. Di ba? Bagamat may ginagamit po ang Diyos, ginagamit niya po ang ating mga kapatid to encourage us. Pero ang magpapalago, ang paglago po ng ating pananampalataya, individual po yan. Hindi po by group yan. Yeah? Kaya wala po sa church ang paglago ng ating pananampalataya, bagamat ginagamit po ang church na ito upang tayo po ay encourage, upang tayo po ay tumanggap ng mga salita ng Diyos. Pero ang paglago po sa ating pananampalataya is how to involve, kung paano po natin ini-involve ang ating sarili sa mga gawain ng Panginoon. Tama? Kaya sumisan kasi, nakakalungkot lang po, no? Mayroong mga makikita natin na itatry nila ang kanila pong pagsisimba sa ibang church to increase their faith. Kaya, sabi po walang paglago ng pananampalataya sa Panginoon. Yan po isang katotohanan. Hindi po lalago ang ating pananampalataya kung itatry po natin na, ay baka doon sa church na yung lalago. No. Try to involve yourself sa gawain ng Panginoon. And I'm sure lalago. Kasi kahit saan tayo magpunta, mag-try ng napakaraming churches, even 100 churches ang subukan natin, pero we are not trying to involve ourselves to the ministry of God o sa gawain ng Panginoon, kapatid, wala, still, hindi lalago ang pananampalataya. Tama? Ang paglago ng pananampalataya, una, personal na relasyon mo sa Panginoon, pangalawa, pag-surrender at commitment mo sa Panginoon. Amen. So, i-involve po natin lagi ang ating pong sarili sa ating pong mga gawain. Yan, ano po, yung katulad po ay isang pagtitipon na kung saan ang Diyos ang nagtakda. Di ba, tama yung nabasa ko po sa Facebook. Ang pagsampas sa tuwing araw ng linggo, yan ay hindi tinakda ni Pastor. Di ba? Meron kasi minsan na, ay, yawatin ako, bahala sa mga. Bahala na muna kayo yung Pastor. Total, kayo na kung may gusto niya, isang day may gawain doon. Ang Diyos po ang may gustuhan nito at ang Diyos ang nagtakda. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mo kaliligtaan ang paglago sa mga pagtitipon, sapagkat ito ang itinagda ng Diyos upang kayo na aking mga anak, mga pinili, tinawag, ay magkatipon at magkasama-sama upang ako isang bahay ng kapulyan. Tama? So yan po yun, mga kapatid. So, huwag po natin itatry na lumago ang ating pananampalataya by means of trying to other churches. Diba? Let us always involve ourselves doon po sa mga gawain ng Panginoon. And believe me, lalago ka sa pananampalataya. Amen. Now, keep pressing on. Ito po ang ating pag-aaralan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Last Sunday, do not quit, do not give up. Diba? Do not give up last Sunday. Huwag daw tayong hihinto. Huwag tayong titigil. Magpatuloy tayo. Halos magkatuloy na siya, magpatuloy tayo. Even maraming discouragement, magpatuloy tayo. Now, what does that mean? Keep pressing on. Pa-slide po. Ito po ang ibig sabihin nito. Keep pressing on. Ito po ang meaning niya. Is to continue moving forward in a forceful or steady way. Ito natin. Continue moving forward. Walang backward. Di ba? Sa ating pong paglakad, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, wala pong lumalakad ng backward. Delikado po yun. Na-try nyo na maglakad ng gagawin ng patras. Diba? So pwede tayo, hindi natin mapapansin, baka mababangga na tayo, o baka may bato sa likuran natin, matalisod tayo, mababaldo ang ulo natin. Diba? So kaya napakadelikado po. When we are trying to move backward, dapat laging move forward. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin po. Diba? There is no turning back. Napakaganda nun, nakita ko. I decided to follow Jesus. There is no turning back. Tama? Diba? Kapag nagpasya ka, kapatid, na sumunod kay Kristo, wala nang atrasan. Amen? Wala nang atrasan. Pastor, kahit ba mahirap? Yes, wala nang atrasan. Dahil ang isang malaking katotohanan, ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo ay hindi ganun kadali. Di ba? Pastor, akala ko ba ang buhay ng Kristiyano masaya tunay? Yes, masaya. Pero hindi po ganun kadali.
dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon Kristo, may mga bagay sa buhay natin na kailangan po natin isakripisyo alang-alang sa pagsunod natin. Amen. Now, kapatid, do you decided to follow Jesus? Now, there is no turning back. Kung makaranas ka ng discouragement, tuloy lang. Diba? Kung makakita ka ng maraming, nakikita mo ang daming mali. Kahit ganito sa church na to, ang daming mali, tuloy pa rin. Katulad sinabi natin kanina, pag lang mo isang personal na relasyon mo sa Panginoon. Diba? So, huwag po natin hayaan na tayo po ay lumakad ng pabalik o umatras. Laging move forward po tayo. Diba? Sabi dito, to continue moving forward in a forceful, tignan nyo, no? Forceful or steady way. Ano yung sabihin dito? Moving forward with determination. Tama? Kailangan sa paglakad po natin, pasulong sa ating pong buhay Kristiyano, dapat lumalakad po tayo pasulong with determination. Na kahit anong hadlang, makita natin dito, tuloy ako. Diba? Kahit na may leon sa harapan ko, tuloy ako. That is what we call keep pressing on. Moving forward with determination. Amen? So dito sa binasa po nating teksto, yung sulat ni Apostol Pablo para sa Philippian Church, no? Sa mga Philippian believers, yung sinasabi niya dyan ni Apostol Pablo na keep pressing on, yan ay doon sa goal ng Diyos sa buhay natin. Keep pressing on toward God's goal for us. Diba? So yun po dapat natin makita. Ini-encourage niya po yung Philippian believers to keep pressing on toward God's goal. Doon po sa kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay niya. Para ngayon, ini-encourage tayo ng salita na ito ni Apostol Pablo, na sulat ni Apostol Pablo na to sa Philippian believers, na we have to keep pressing on toward God's goal. Diba? Magpatuloy po tayo sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong hihinto. Sabi lang Sunday, do not give up. Huwag kang hihinto. Napagod ka, tuloy pa rin. Now, what is God's goal for us? Ano ba yung goal ni Lord sa atin? What is the greatest goal for us? The greatest goal of God for us as a believers is to become like Christ. Tama? Tingnan si Jesus. Nung oras na tinanggap niya, napasanin ang cross, bumalik pa ba siya? Umatras pa ba siya? Diba? Kahit na habang lumalakad siya, pasan-pasan niya yung bigat ng cross, masakit na yung likod niya sa dami ng sugat, yung ulo niya masakit na dahil sa koronang tinik, at ang dami pang umaalipusta sa kanya, pero hindi natin nakatahan si Jesus ng pagkatras. Bumabagsak siya dahil sa hirap ng kanyang paglalakad, dahil sa kanyang pasanin, pero hindi siya umatras at umayaw. Itinuloy niya ang paglakad. Ngayon ang nagbenepisyo tayo. Diba? So alam niyo po, hindi pa tayo lumalakad na katulad ng paglakad ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya hinihingi na pasanin natin ang krus, na tayo pumasan ng krus at gayahin yung pasakit na natin ng ating sarili. Sabi niya lang, take up the cross, your cross. Ano yung cross na yun na tinatawag? So huwag po tayo mamamali doon sa cross na yun na ginagawang literal ng marami kaya nagpapasan sila ng cross. Ang cross na yun ay yung mission mo. Kailangan sa bawat araw, you have to take up your cross, your mission. What's your mission? To spread the good news. Makilala ng maraming tao ang mabuting balita sa pamamagitan ng buhay mo. That is our mission. Diba? Kaya nga sabi ni Jesus, go and preach the gospel to all nations. That is our mission. Diba? The Great Commission. At ibinigay po yan doon sa mga disipulo. When Jesus sent the disciples and become the apostles na po sila nun eh. The sent one, nung sinupo na po sila ng ating Panginoon Kristo, doon na po sila tinawag na apostles dahil binigyan na po sila ng commission. Now tayo po, as a church, ang commission po na binigay sa atin is to go. Humayo tayo. And to proclaim the good news of salvation. Amen? So huwag po tayo hihinto. Ang God's goal for us is to become like Christ, mga kapatid. Now tingnan niyo po, mga kapatid. Pagka tinignan
po natin ang konteksto ng talata na ating pong binasa, dito po tayo sobrang maa-amaze. Di ba? Maa-amaze po tayo doon sa tinatawag nating encounter talaga ng isang tao kay Jesus. Kung paano kapag ang isang tao na-encounter niya talaga si Jesus sa buhay niya at talagang isinurrender niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon Kristo, ma-amaze po tayo sa kung ano ang kaya niyang gawin. Tingnan niyo po, pa-slide po. Ito po yung teksto nito. Simulan po natin sa verse 1. Sabi ito ni Apostol Pablo, ngayon, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil ito sa kabutihan ninyo. Tingnan si Apostol Pablo, no? May pagkakataon pala, paulit-ulit din pala siya, no? Parang minsan tayo, yung gospel, pinapaulit-ulit natin. Kasi para sa kabutihan po ng tagapakinig. So parang dito kay Apostol Pablo, sabi niya, hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil ito sa kabutihan niya. Para sa ikabubuti kahit paulit-ulit, parang isang magulang sa kanyang anak. Paulit-ulit na sinesermon na ng kanyang anak, hindi para mapahamak ang kanyang anak, kundi para sa kabutihan din ng kanyang anak. Tama? So ganun din po tayo, mga kapatid. Sabi ko ng Apostol Pablo, para sa kabutihan ninyo. Next verse po. Kaya po ito. Mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Ano yung tinatawag na pagtuli o circumcision na to? Mga kabataan, baka hindi ko natin na baka tuli, kailangan ko na taga-tuliin. Alam niyo po yung circumcision na yan, yan po ay kasunduan pa kay Abraham. Diba? So alam niyo po, sa Old Testament pa lang ay ginagawa ng pagtuli upang maging kasunduan po ito sa Diyos. Diba? So kikilalanin ka na isang Hudyo once na ikaw ay na-circumcise o naging tuli. Yan po yun. Diba? So tayo, hindi porket na dito sa panahon po natin ngayon kasi kaugalian din po yun eh. Dito sa Pilipinas, at pag hindi ka tuloy, kawawa ka. Diba? Hindi para tayo ay mabilang na Hudyo, kundi kawawa ka. Yan ang dahilan. Diba? So kaya napakahalaga po ng circumcision sa atin ngayon. Hindi para tayo ay maging ituring na Hudyo o maituring na bayan ng Diyos. Dahil nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, yun ang tunay na pagtutuli sa atin. Nakuha natin? Nagugulan ba yung mga kabataan sa mga kabataan? Ang tunay na circumcision sa atin upang ituring tayo na bayan ng Diyos o ituring tayo na kawan anak ng Diyos ay yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Yung pananampalataya natin sa Kanya. That is the true circumcision for us right now. Pero yung physical circumcision ay para lang yan sa natin. Iwas tayo doon sa mga pambubuli. Pero pwedeng hindi eh. Kaya lang, talagang kawawa ka. Diba? So kaya yan po ang dapat nating makita. Sabi dito ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ng mga hindi Hudyo. Diba? Kasi pinipilit ng mga Hudyo, kayo ng mga hindi Hudyo, dapat kayong tuliin. Para maging Hudyo kayo, ibilang kayo sa amin bilang mga Hudyo. Mga asal hayop sila, sabi ni Apostol Pablo. Tignan nyo, no? At hindi magsalita ni Apostol Pablo. Mga asal hayop sila, gumagawa ng masama. Next verse po. Verse 3, tignan nyo dito sa verse 3. Ito ngayon sasabihin ni Apostol Pablo. Ngunit tayo ang totoong tuli. Sabi ni Apostol Pablo, we are the true circumcised. Tayo, sabi dito, dahil sumasamba tayo sa tulong ng banal na Espiritu. When you worship God through the Holy Spirit, yun ang tunay na pagtutuli. Bakit? Sapagkat meron kang tunay na relasyon sa Diyos. Amen. Dahil ang isang tao na walang totoong relasyon sa Diyos, he cannot worship God through Spirit. Do you believe? Ang isang tao na walang tunay na relasyon o ganap na relasyon sa Diyos, naniniwala ka ba hindi niya kayang i-worship ang Diyos through Spirit? Yes! Dahil patay ang espiritu ng tao na yun. Tama? Sabi na Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 1, noon kayo ay dating mga patay at tinutukoy doon hindi physical death, spiritual death yun. At ang kinakausap na doon ay mga mananampalataya. Sabi niya, dati kayo yung mga patay dahil sa inyong pagsuway. Dati tayo yung mga patay. That's why we have to be born again. Born again means to be born in spirit.
maunawaan po natin. Kaya kinakailangan mag-born again ng isang tao. Dahil patay ang kanyang espiritu at kung hindi siya mag-born again, hindi mabubuhay ang kanyang espiritu at hindi siya makakakonekta sa Diyos. Dahil patay ang kanyang espiritu. Tama? Kaya born again is not a religion. Lagi ko pong ididiin sa inyong isipan ngayon yan, mga kabataan, mga bata, sa lahat ng naririto ngayon. Lagi mong itanim sa isipan mo, born again is not a religion. It is our experiencing the eternal life. Amen? Na-experience natin ang eternal life dahil sa ating encounter sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Sabi dito ni Apostol Pablo, ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo. Yun ang tunay na na-circumcise. Ang ipinagmamalaki niya sa buhay niya, yung gawa ni Kristo. Ang ipinagmamalaki niya kung bakit siya ngayon ay may buhay na walang hanggan at kaligtasan dahil yung sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang tunay na na-circumcise. Yung naunawaan yung pagliligtas na ginawa ni Kristo sa kanya. Amen? So yun po yun. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya. So yun yun, sinasabi niya. Yung circumcision, physical circumcision, panlabas na seremonya po yan. Tama? At panuntunan para maligtas tayo. So yun po. Mga kapatid, verse 4 po, next. Verse 4, tignan niyo po dito. Kung sa bagay, ito sabi ng Apostol Pablo, tignan niyo po ha, gusto ko po kasi nakita nyo yung lakbayin ni Apostol Pablo dito. At yung kanyang personal encounter kay Jesus. Di ba? Sabi dito, kung sa bagay, mayroon akong may pagmamalaki. Kung ang pagsunod sa mga seremonya, pag-uusapan, kung iniisip ni naman na may katwiran siyang malaki sa mga bagay na ito, lalo na ako. Now, ito, sinasabi niya Apostol Pablo ngayon. Kasi nakikita niya na itong mga Hudyo na ito ay sobrang nagmamataas. Dahil ang lagi nila sinasabi, kami lang na mga Hudyo ang bayan ng Diyos. Kami lang na mga tuli ang bayan ng Diyos. So ganun sila magmalaki at ganun nila maliitin ang mga hindi Hudyo at ang mga hindi tuli. Yung labas doon sa bayan ng Israel. Pero sabi ni Apostol Pablo, nakita niya ang pagmamalaki na yun, ito ang sinabi niya ngayon. Kung sa bagay, mayroon akong may pagmamalaki. Sabi ni Apostol Pablo, tinignan niya yung estado niya rin. Kasi laging ipinagmamalaki ng mga Hudyo yung estado nila. Yung kalalagayan nila bilang Hudyo. Kung sa bagay, mayroon akong may pagmamalaki. Kung ang pagsunod sa mga seremonya, ang pag-uusapan, kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magmalaki sa mga bagay na sabi ni Pablo, lalo ako. Higit akong may pagmamalaki kumpara sa mga Hudyo na yan. Bakit? Ito po, my slide. Sabi sa verse 5. Sapagkat noong 8 araw pa lamang ako, ay tinuli na ako. Sa isang Hudyo kasi, 8 days old kailangan ng tuloy. Diba? Kaya even our Lord Jesus, when He was 8 days old, He was circumcised. Tama? Tinuli po siya. Yan po ang talagang kaugalian ng mga Hudyo. So, tignan natin, sabi niya Apostol Pablo po, no? Sapagkat noong 8 araw pa lamang ako ay tinuli na ako. Isa akong Israelita. Diba? Isa siyang Hudyo. Mula, Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Kaya, kung pagiging Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. Sabi niya Apostol Pablo. Kung pagiging Hudyo, tunay akong Hudyo. Kung pagmamalakihan nila ako bilang sila yung mga Hudyo, yes, ako rin ay tunay na Hudyo. Sabi ni Apostol Pablo, pwede rin akong magmalaki. Ganun ang gusto iparating ni Apostol Pablo sa mga reader niya. Kung pagmamalaki lamang, pwede ko rin ipagmalaki na ako ay isang tunay na Hudyo. Diba? Sabi dito, at kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman, ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil Pariseo ako. Diba? Makikita natin, yung estado ni Apostol Pablo, Pariseo siya. Tagapagturo siya, alam niya ang kautusan. Kung ikukumpara doon sa ibang Hudyo na nagmamagaling lang. Kaya sabi niya, kung nagmamalaki sila sa mga pisikal na bagay na yan, sa mga pisikal na seremonya na yan, higit na lalo ako na dapat magmalaki. Sabi ni Apostol Pablo. Pero makikita niyo po dito. May slide po, verse 6. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, inusit ko ang iglesia.
walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Di ba? Dito po, sa pagsunod sa kautusan, makikita natin. Tinitingnan ni Apostol Pablo kung ikukumpara o kung pagbabasihan ang pagsunod sa kautusan bilang isang Hudyo. Ang sabi niya dito, walang maipipinta sa akin. Meaning, He is perfect. Tama? Sabi niya, walang maipipinta sa akin. Nagagawa niya kasi lahat ng yun. Inusig niya ang iglesia. Di ba naging persecutor siya ng mga Kristiyano before he was converted? Naging persecutor po ang ating Apostol Pablo. At sabi niya, walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga sabi niya doon sa verse po natin, kung babalikan ko, babasahin ko na lang po siya dito sa MBB version. ASLD po kasi yung gamit ko sa main text natin kanina. Para hindi na bumalik yung slide natin. Tignan nyo, ito po ang gusto kong makita nyo. Sabi niya po sa Pablo dito sa verse 12, mga kapatid. Philippians chapter 3, verse 12. Sabi dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap. Hindi rin sa ako'y ganap na, sabi niya po sa Pablo. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Pag sa English version po natin binasa ito, ang sabi dito ni Apostol Pablo, yung ganap na yun, hindi sa siya ay perfect. Diba? Pero sabi niya dito, pakibalik po doon po sa verse 6 po yan kayo. Verse 6 po. Ayan, sabi dito, walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Kung pagdating sa pagsunod sa mga pisikal na seremonya na yan, nagawa lahat ni Apostol Pablo yan. Pero dito sa pagiging matuwid, para ituring ng Diyos na matuwid, hindi niya inarik na lahat ng achievements niya na yan. Yan ang nagbigay sa kanya ng katwiran. Pero ang sabi niya, siya ay matuwid sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, pero hindi pa siya ganun kaganap. Ibig sabihin, hindi na siya huminto na, ito okay na ako, matuwid na ako. Sabi niya, nagsusumikap pa siyang kamtan kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay. God's goal. Ganun dapat tayo. Lagi tayong magsumikap na kamtan yung goal ng Diyos sa buhay natin. So tuloy ko muna ito, mamaya po natin pupuntahan nyo. Next verse po. Verse 7. So sabi dito, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuring ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Si Apostol Pablo, ang dami niyang achievements. Di ba? Very impressive yung religious achievements ni Apostol Pablo. Pariseo siya, nasunod niya ang mga kautusan, inusik niya ang mga Kristiyano. So very impressive po kung titignan natin yung mga achievements ni Apostol Pablo. Pero ang sabi niya dito sa verse 7, pinahalagahan ko noon. Sabi niya noon. Kailan yun noon na yun? Nung siya ay hindi pa nako-convert. Pinahalagahan niya ang lahat ng bagay na yun, yung mga achievements na yun. Pero ngayon, his present life, kasi buhay pa siya niyan, sinulat niya yan eh. Di ba? Sabi niya, pero ngayon, at nung sinusulat niya to, he was converted na. Mananampalataya na siya ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi niya, pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Lahat ng impressive religious achievements ni Apostol Pablo nung siya ay na-convert, nakakilala sa ating Panginoon Kristo, ay itinuring niyang walang halaga. Ang sabi niya, basura na para sa akin ang lahat ng ito. Bakit? Next verse, next slide po. Verse 8. At hindi lang yan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa tao sa pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring kong parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Hallelujah! Tignan nyo, no? Ganyan ba tayo nung na-encounter natin si Jesus? Naituring ba nating basura ang lahat ng achievements natin sa mundong ito? Dahil naunawaan natin ang pinakamahalaga sa buhay natin. Para kay Apostol Pablo, para sa kanya, wala nang halaga lahat ng iyo. Itinuring niyang basura ang lahat
ng achievements na yun. Dahil ang mahalaga na sa kanya nung nakilala niya si Kristo ay ang pagkakilala niya kay Kristo. Verse 9, verse 9 po. At ako na may maging kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Diba? Para sa kanya, yung pagsunod sa kautusan, walang magagawa yan upang ako ay ituring na matuwid ng Diyos. Ang sabi niya dito, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Hallelujah! Ganyan po nabuksan ang pag-unawa ni Apostol Pablo nung na-encounter niya si Jesus sa buhay. Verse 10. Ito, ganda po ng verse 10. Sa verse 10, sabi dito, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Ibig sabihin kay Apostol Pablo, nung nakilala niya si Kristo, hindi sapat lang na nakilala niya si Kristo. At sabi niya, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Bakit daw? Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanyang kamatayan. Now kapatid, anong dapat natin makita dito sa tinatawag na knowing Christ? What does it mean? Pastor, ako kilala ko si Kristo. Kilala ko si Kristo. Every December 25 na, birthday nun eh. Baka ganun lang, katulad ng pagkakakilala ng marami. Di ba? Kasi kahit itanong ko sa marami talaga kilala si Kristo. Maaring lahat ng tao sa mundo kilala si Kristo. O kung hindi man, napakalaking porsyento ng tao sa mundo kilala si Kristo. Tama? Kilala nila si Kristo. Pero, yung tunay na pagkakilala kay Kristo, alam ba? So ito po, knowing Christ not only the same as knowing His historical life. Nakuha natin? Ang sabi dito, knowing Christ means not only the same as knowing His historical life. Yung pagkakilala kay Kristo, hindi katulad nun. Alam lang natin yung kanyang pinagmulan na siya ay anak ni Mary and ni Joseph. Hindi sapat doon, mga kapatid. Hindi po sapat doon. Kundi ito, knowing Christ means, ganyan po we recognize Him because we distinguish what is different about Him compared to other people. So yun pala, kapag kilala mo si Kristo, madidistinguish mo ano ang malaking pagkakaiba ni Kristo kung ikukumpara sa lahat ng tao. Di ba? Pastor, napakalaking pagkakaiba ni Kristo sa lahat ng tao. Walang tao ang may kakayahang magligtas ng kapwa-tao papunta sa impyerno. Tama? Pero si Jesus nagawa. He became flesh. Di ba? He became human upang tayo ay isalba sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. That is what we call knowing Christ. Di ba? Alam po natin na siya ay naiiba talaga sa lahat ng tao. Amen? So, knowing Christ means knowing the power of His resurrection. Dapat alam din natin na yung kanyang muling pagkabuhay ay makapangyarihan sa lahat ng sumasampalataya. Amen? Now, tignan po natin, so nakita po natin yung gano'n, na napakatindi po ng encounter ni Apostol Paulo. Napaka-impressive ng kanya pong achievement. Pero tinuring niyang basura ang lahat. Sabi niya, pagdating sa pagsunod sa kautusan, masasabi ko na wala na akong kapintasan, sabi ni Apostol Pablo. Walang naipipinta sa akin dahil nagawa ko lahat niya. Ako ay tunay na Hudyo, ako ay isang Pariseo, at inusig ko ang iglesia. Pero nung nakilala niya si Kristo, ang sabi niya, tinarin niyang hindi pagalap ang kanyang buhay. Tama? So, ganun po. Tignan po natin to, mga kapatid. Nung nakita po ni Apostol Pablo to, nakita niya na sa kanyang paglakad bilang isang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, nakita niya na napakalawak pa pala ng aking dapat na lakbayin. Napakahaba pa pala. So, dapat po natin makita, mga kapatid, nung nakilala natin si Kristo, hindi sapat na nakilala natin siya. Dapat mag-desire tayo na lumalim ng pagkakakilala sa Kanya.
Ito yung sinasabi, keep pressing on. Mag-move forward lagi tayo dahil alam natin na kapag nag-move forward tayo, ito yung kaparaanan upang mas lalong pang makilala si Kristo. Hindi ako hihinto na dito na lang ako. At least okay na, kilala ko na si Kristo, dito na lang ako. No. Kung nais pa nating makilala si Kristo, let us keep pressing on, moving forward with determination. Yan po ang nais na ipakita sa atin ng Diyos, o nais na ibigay ng mensahe sa atin ng Diyos. Ang buhay po natin, o our Christian journey, is like a running. Tama? Yung Christian journey po natin, maihahalin tulad po ito sa mga paligsahan ng pagtakbo. Do you believe? Maihahalin tulad po ito sa mga paligsahan ng pagtakbo, mga kapatid. Pero hindi po 100 meter na sa takbuhin namin. Tama? It was a long journey. Kung maihahalin tulad natin sa pagtakbo, ito ay isang marathon na napakahabang takbuhin bago natin matapos. Kasi kung 100 meter dash lang, mga kapatid, napakaikling takbuhin lang po na. Baka 2 to 3 years, 5 years, 10 years, huminto tayo. No, when we call about marathon, sa isang takbuhin, ito po ay dire-diretso hanggang marating natin ang dulo. Yung goal. At sa pagtakbo po natin bilang Kristiyano, dahil ito po ay hindi 100 meter ka sa takbuhin naman, hindi po ito pabilisan ng pagtakbo. Tama? Marami po mga kapatid, noong high school ako, nagkaroon po kami sa intramurals. Puso po dati yun, ngayon, di ko alam kung nagkakaroon pa ng intramural dito eh. Wala na po, no? So alam niyo dati nagkaroon po ng marathon laban. Hindi naman ganun kalayo, mula lang doon sa Mount Samat, kanto ng Mount Samat, hanggang dito sa high school. So medyo malayong takbuhin na siya kung ikukumpara doon sa 100 meter dash lang na isang sigata lang, no? Na kahit na ihataw mo yung pagtakbo, unahan kasi doon eh. So alam niyo po, meron doon na talagang pagputok pa lang ng baril. Bagamat yung baril po, hindi yung totoong baril na ko lang. Pagputok pa lang, talagang bumataw na agad siyang takbo. Talagang, alam mo, kabayong sumigata agad ng takbo. Pero hindi niya po narating ang dulo. Bakit po? Dahil sa bilis ng takbo niya, napagod siya. Umayaw. Diba? So alam niyo po, pag sa marathon, hindi po pabilisan yan. Patsagaan yan. Patatagan yan. Diba? So ganun po sa buhay ng Kristiyano. Hindi po pabilisan ng pagtakbo. Kailangan po natin sa buhay ng Kristiyano, we have to run with endurance. Kailangan meron pong endurance and determination. Yan po ang kailangan natin kapag tayo po ay tatakbo sa isang marathon. Diba? Kasi pag pinaspasan natin, mapapagod natin tayo. Sa atin pong Christian journey, bakit kailangan po ng endurance and determination? Kasi may pagkakataon po, pwede po tayong mapagod. May pagkakataon, pwede nating makita yung hirap ng pagtakbo bago marating yung dulo. Pero kailangan po natin tapos. So tignan niyo po, meron po, ito napakaganda po na na-search ko na ito. Pa-slide po nito. Meron pong isang atleta, mamaya na po sa pakibalik po nito. Sa pakibalik po. Meron pong isang atleta, 1968 Olympic, pwede niyo po itong i-search, napakaganda po nito. Magbibigay po ito ng isang magandang message para sa ating Christian journey. So, 1968 rather, sabi ko kaya 1968, yung Olympic sa Mexico, meron pong isang atleta, si John Stephen Aquari. Isa po siyang Tanzanian. Siya po ay nag-compete sa isang 5,000 miles marathon. Diba? Para may mga bata, tumakbo mabilis kaya natapa. So, si Stephen po, na isang Tanzanian, ay nag-compete po sa isa pong Olympic 5,000 miles marathon. Gano'n kaya katagal na takbuhin mo? Diba? So, 5,000 miles, grabe no? Ako po na, nung elementary ako, nakapag-compete po ako sa 400 meter dash lamang. Yung sa oval, dito sa kami, sino po nakarating na dito sa oval, sa Balanga? Yung pinaglalaroan ng Clara. Kaya lang ngayon, hindi na po naglalaro ng Clara dyan. Yung isang oval po na yun, pag natakbo mo siya ng isang ikot, it was 400 meter dash. Pag naikot mo
I was grade 5, kung dito ako nagkakamali. Sumali po ako sa isang running competition. Yung 400 meter dash po na yun, siyempre, mabilisan ko ang takbo nun dahil hindi naman po siya ganong kalong rano. Pero alam niyo po, dahil unahan, talagang makakaubos talaga ng lakas. At napakahirap po. 400 meter dash lang po yun. Pero itong tinakbo nito, ni John Stephen Aquari, 5,000 miles marathon. Nag-compete po siya doon. Grabe no? At ito po ang matindi. Habang siya po ay tumatakbo na doon sa competition na ito, bigla pong nag-cramp yung kanyang legs. Yung kanya pong mga binti. Yung kanya pong mga hita nag-cramps. At nagkaroon po siya ng severe injury habang tumatakbo. Di ba? Nagkaroon po siya ng severe na injury, talagang nasaktan po siya, nahirapan po siya. At ang nangyari po sa kanya, habang tumatakbo siya, habang ipinagpapatuloy niya, nararamdaman niya po yung sakit ng kanyang mga hita. Amen? So, tignan niyo po ito, nararamdaman niya po yung sakit ng kanyang mga hita. Pero, ginawa niya po, ipinagpatuloy niya ang takbuhin. He finished the race, 57th place. Pang 57 po siya na nakarating sa dulo. Sa kabila po ng kanyang injury. Diba? Ano makikita natin dito? Sa iba yun, nahirapan ng ganun, may injury na, ayaw na. Ay, ayaw na. Hayaan ko na nga yan, total, talo na rin naman. Pang 57 na lang din naman ako, hayaan ko na. Papahirapan ko pa yung binti ko dyan. Papahirapan ko pa yung sarili ko dyan. Hayaan na, pahinga na. Pero hindi po. Pinili po niyang ipagpatuloy ang takbuhin. At na-amaze po sa kanya, namangha po sa kanya ang lahat ng nanonood. Dahil sa kabila po ng nakita nila na may injury siya habang tumatakbo, nagawa niya pong takbuhin ang takbuhin na yun at ipagpatuloy. Ngayon, ang sabi sa kanya po, nung isang interview, ito po, yung isang interview sa kanya, pa-slide po. Sabi sa kanya sa interview, why? You not quit? Bakit hindi ka pa nag-quit sa kabila ng injury mo? Sabi niya ito, my country did not send me 5,000 miles to start the race. Sabi niya, hindi ako pinadala ng bansa ko dito na tumakbo dito sa 5,000 miles marathon para simulan ang takbuhin. May slide, ito po ang magandang sinabi niya. They sent me 5,000 miles to finish the race. Hallelujah. Ganyan po ang nais ipaunawa sa atin ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang simulan lamang ang takbuhin bilang isang mananampalataya. Tinawag, pinili tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos to finish our Christian journey, to finish our Christian race, mga kapatid. Kaya let us run with endurance and determination na sa kabila ng napakaraming pagsubok na ating kakaharapin, let us keep pressing on. Let us always move forward. Amen? Now, how to move forward, Pastor? How to move forward? Number one, make your goal. Gawin natin na yung goal po natin o yung goal ng Diyos. Make God's goal your own goal. Kailangan yung layunin po ng Diyos. Gawin mo na layunin mo. Diba? Minsan kasi akala natin, goal lang natin eh. Hindi. Tignan natin na ito ay goal ng Diyos sa buhay natin. Na kaya pala natin ipagpapatuloy ang takbuhin na to. It's because that is God's goal for us. At dahil goal ng Diyos para sa atin, goal na rin natin. Tama? Pangalawa, keep a forward focus at all time. So, yun yung sinasabi natin kanina. Keep a forward focus. Hindi sinabing move backward. Sabi at all time. Diba? So sa isang marathon, pagka huminto tayo. Hindi natin mararating ang dulo. Sa isang running race, kapag umatras tayo, hindi natin mararating ang dulo. Kaya kapatid, kung gusto mong maabot yung goal sa pinakadulo, maabot yung gantimpala, yung prize na inihanda ng Diyos para sa iyo, keep pressing on. Amen? Move forward with determination. Na paano tayo magkikip forward, Pastor? Paano tayo magkikip forward? Minsan ang daming, minsan pag naaalala natin yung nakaraan, yun. Di ba? So para tayo po ay mag-keep forward, forget what is behind. Kailangan kalimutan natin yung ating nakaraan.
Di ba? Yung mga maaari pang magpabigat sa atin. Di ba? Maaring yun ay isang malaking testimony na lang natin na ang buhay natin ay dating ganun pero binago ng Diyos. Pero kung ano po yung mga maaring maging hadlang sa atin, bitawan natin. Si Apostol Pablo, nakita niya, yung kanyang impressive religious achievements maaring maging hadlang sa kanyang pagtakbo, kaya binitawan niya lahat. So, ganun din po dapat tayo mga kapatid. Forget what is behind and press on the goal to win the prize. Magpatuloy tayo doon sa goal ng Diyos para sa atin to win the prize. Amen. Now, kapatid, ang nais ko nawa sa inyo Diyos nyo, do not quit. Instead, di ba? Huwag kang huminto, huwag kang sumuko, sa halip, sabi ng salita ng Diyos, o sa halip ng sabi ng mensahe ng Diyos, keep pressing on. Move forward with endurance and determination upang marating mo ang hangganan o ang dulo na kung saan nandun ang gantimpala ng Diyos sa buhay. Amen? So, palapunan natin ng Diyos. Hallelujah, kami ng Diyos sa umaga po nito doon. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon, na aming pong tinanggap. Tunay nga, Panginoon, na lahat ng achievements dito sa mundo, Panginoon, kung ikukumpara sa pagkakilala namin sa iyo, Panginoon, ay wala pong kabuluhan. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na lagi po namin i-desire, Panginoon, yung mag-keep forward po kami, Panginoon, makalakad po lagi kami pasulong, Panginoon, with endurance and determination, Panginoon. Kasi Lord, kung kami lang po sa lakas namin, hindi po namin kaya. Kaya kailangan po namin ng lakas ng Panginoon. I declare, Lord, in Jesus' name, na bawat isang naririto ngayon ay mag-move forward, Panginoon. Katulad ng amin pong tinanggap na mensahe, mag-move forward po kami, Panginoon, upang ma-achieve po namin yung prize na nandun po sa hangganan ng aming takbo. Huwag mo po hayaan, O Diyos, na kami po ay mapagod sa takbuhin ito. Bagos, Lord, sa kabila ng pagod na ito, manatili pa rin po kaming magpatuloy. Thank you so much, Lord God. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.